Courtesy call ako kay Chairman George. Sabi ko, Chairman, I'm a newcomer sa politika. I want to serve. I want the all election laws to be followed. Ang sagot niya, o ilan ang registered voters sa inyo? Sabi ko, mga 300,000 po. Kailangan mo ng 300 million dyan. Bakit niya sinabi yun? Anong ibig sabihin nun? Di ba? Meron ba siyang pinaparinggan? Opo. Ngayon, ito pa ang pinakamabigat. Ang registered voters sa buong Pilipinas, 68 million. Ang inimprenta niya na balota, 73 million. Hindi niya dapat ginalaw yon. Ngayon, ginalaw niya. Nagkaiba-iba na yung forma. Kasi ang ginamit na software doon sa transparency server is version 3.4. Ang ginamit niya doon sa makina na hindi approved, version 3.5. Dapat, Chairman, ano ibig sabihin mo ng 300 million? Bakit ka nagbanggit ng amount na yan? Dapat, ang sinabi niya, mag-ingat ka, huwag kang lumampas sa gastos, ha? Merong cap yan. Hanggang 5 pesos ka lang. Pag wala kang partido. Pag may partido ka, 3 pesos per registered voter. Ganyan ang chairman. Hindi magbanggit ng milyon-milyon. Ano ibig sabihin? Dadagan Balita News Update. Welcome back mga kabataan dito sa ating munting bahay. Tayo'y nagbabalik naman ho at maglalahad naman ho tayo ng panibagong impormasyon, balitaan at of course magbibigay ho tayo ng komento base sa ating mga naririnig at napapanood ho dito sa video ang ating ipapalabas mga kabalitaan. Dahil yung paksa ho natin ay patungkol ho sa isang akusasyon ng isang dating tumakbong congressman dyan sa Bohol na first time niya sana kung manalo magiging congressman dyan sa Bohol, kaso nga lang natalo ho itong si Attorney Jordan Pizarias mga kabalitaan. At siya po ang petitioner para ho ma-disbar itong si George Garcia na nag-file ho, nagsampa diyan sa Korte Suprema mga kabalitaan. At ayon pa ho niya dito na nung siya po ay nag-courtesy call sa COMELEC at bigla na lang hong sinabihan ho siya di umano ni George Garcia na kailangan niya ng 300 million. Kaya siguro natalo dahil wala hong 300 million. Ang tanong, kung ito ay ipagpalagay ho natin na sabihin natin may under the table, hindi malayo ho. Kaya lumusot itong si Bam Aquino at ito yung dagat. Wow, dagat. Alam niyo na po yun, si Kiko Pangilinan, mga kabalitaan. So para maintindihan ho natin, panoorin ho natin dito mga kabitaan at bago pa po ang lahat, huwag kalimutan ho, paligon ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion at i-share niyo po ang video mga kabaitan. Para hindi ho tayo magurgur lalo, buksan or i-open niyo po ang notification bell. I-click niyo lang po ho dyan. And of course, hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para ho agad-agad yung mapapanood yung ating mga videong ina-upload. Pasasalamatan din muna natin yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Tuloy lamang ho sa panonood. At heto po, panoorin na ho natin dito mula ho sa SMNI Nightline News. Panayin po natin ang petitioner po o naghain ng petisyon sa Korte Suprema kahapon at tumakbo din bilang kongresista dyan po sa Bohol. Ang kanya pong petisyon ay ipadisbar itong si COMELEC Chair George Garcia. Makakapanayam natin sa Attorney Jordan Pizarias. Mayong gabiin si MJ and Mark. Opo, ano po ang punto kung bakit nais niyo pong ipadisbar itong pong si Chairman Garcia? Actually, ang final namin is petition for certiorari and mandamus. Yung prayer for disbarment, depende lang yon sa ebidensya na mag-gather ng Supreme Court, na-appreciate ng Supreme Court. Dalawang legal points, no, o tatlong legal points ang basis sa ating petition for certiorari. Ito yon, no? Yung sa ating automated election, kailangan yung ilalagay sa makina na software or tinatawag na source code must be certified by a certified international corporation. Ang ginawa ng COMELEC, pina-certify niya sa April 30 yung version 3.4. Pero ang ginamit niya doon sa makina is version 3.5. Pina-certify niya yon, wala nang presence ng publiko. So hindi mo na alam ngayon, hindi na na-testing kung ano yung laman ng version 3.5. Kasi pina-certify niya May 11 or the day before the election. So wala nang time yung mga tao na makatesting. Ngayon, nandoon yung instruction sa makina sa how to count the ballots, how to read the ballots, how to print the ballots, how to transmit the ballots, yung results ng bawat presinto. Ngayon, na-testing yon noong April 30, yung transmission. It was transmitted to the 7 transparency servers.
Pero yung testing for 3.5, wala na. Kasi the day before the election na. Ngayon, number 2, ang violation ng COMELEC. Ganito. Pinadaan niya yung election result sa hindi diretso sa transparency servers, kundi pinadaan sa isang intermediary server. Bawal din yan. Labag sa batas yan. Hindi lang labag sa batas, violation pa yan sa anti-cybercrime law. So yun ang sinasabi ko, pag patunayan namin na naniwala ang Supreme Court sa aming mga allegations, mabigat ito na mga kalokohan na ginawa ng COMELEC. This is a ground for disbarment. Yun ang punto ko. Ngayon, doon sa Mandamos, dahil na-proclaim na yung nanalo, ang ipapagawa namin sa COMELEC is to reconvene the Board of Election Inspectors and to count manually, which is based on Section 31 of Republic Act 9369. Nasa batas yan yung pwedeng mag-counting ng ballot. Kasi sa tatlong categories ng isang IT audit, number 1, software, number 2, transmission, number 3, database, bagsak lahat ang COMELEC. So walang data na pwedeng no good data can be generated doon sa election system. So yun ang sinasabi ko na yan ang pinahal namin sa COMELEC sa Supreme Court kahapon. Ngayon, ang background nito ganito. Ang background is after the filing of the COC, pumunta ako, nag-courtesy call ako kay Chairman George. Sabi ko, Chairman, I'm a newcomer sa politika. I want to serve. I want the all election laws to be followed. Ang sagot niya, ilan ang registered voters sa inyo? Sabi ko, mga 300,000 po. Kailangan mo ng 300 million dyan. Sabi niya sa akin. Nahulog ako sa upuan ko. Nahulog ako, wala. Masabi, anong klaseng COMELEC chairman ito? Okay, no? Nagpaparinig ba siya? 300 million? Wala na akong masabi na maganda. So, siper na lang yung bibig ko. Wala na akong, hindi na ako nagsalita. Hanggang nagpaalam. Attorney, hindi nyo po ba tinanong siya o nilinaw kung para saan yung 300 million? Kasi, halimbawa, pag sinasabi naman talaga ng ibang mga politiko na kung gusto mong tumakbo sa pagka-presidente, kung gusto mong tumakbo sa pagka-senador, kailangan mo ng daan-daang milyong piso, wala akong ganyang pera. Nalinaw ba or meron ba siyang sagot or nasubukan nyo bang tanong para saan yung 300 million? Kung kayo lang naman dalawa ang nag-uusap during that time ba? May witness. May witness sa kwento namin. Pagkatapos, alam mo, pag chairman ka ng COMELEC, alam mo dapat na ang batas, mayroong batas na nagsasabi, pag ikaw ay kandidato na may political party, hanggang 3 pesos ka lang per registered voter. Pag ikaw naman ay tumakbo na walang partido, 3 pesos. Or 5 pesos pala, 5 pesos. 3 pesos pag may party, pag walang party, 5 pesos. Chairman ka eh. Buti kung taga-kanto boy ka lang na hindi mo alam yung batas. Chairman ka, you're supposed to implement all election laws in the Philippines. So wala na akong nasabi, nasyak ako eh. Ngayon ganito. Po. Nalaman ko after the election, nung nalaman ko after the election, na pumunta si chairman sa Bohol, February 17 and 18. Hindi niya sinabi doon sa taga-COMELEC sa Bohol na nandun siya. Hindi natin alam kung sinong kausap niya. Dala-dala niya yung mga IT people. And then, nung April 23, pinablish doon sa ABS-CBN Channel 2 na news nila sa website nila na nagsalita si Chairman George na meron daw i-disqualify na whole slate sa Aklan at sa Bohol. Akala ko nung nabasa ko na meron talaga investigation o meron bang nag-complain. It turns out, pagkatapos ng election, pina-check ko sa law department, wala pala. Wala palang ganon. Bakit niya sinabi yun? Anong ibig sabihin nun? Di ba? Meron ba siyang pinaparinggan? Opo. Ngayon, late March, nag-file kasi nalaman ko rin na yung trabaho nila hindi nila ginagawa. Halimbawa, yung i-transfer yung mga election supervisors, i-reshuffle. Yung election supervisor sa Bohol, 15 years na siya nakaupo doon. So, request ko kay ang abogado ko, request na kay Chairman George na ilipat. Ayaw ni Chairman. Dahil dapat daw may deadline, January 30. Sabi ko, hindi ba trabaho nyo yan? Kung natutulog kayo, kasalanan ko ba yan? Gawin mo yung trabaho nyo. So hindi niya ginawa yon. So I had to go to the Supreme Court. Ngayon yung Supreme Court, nag-issue sa kanya ng order, April 23, na sumagot siya. Hanggang ngayon, magtutumas na lang, wala pang sagot. Ngayon,
to show na hindi totoo yung sagot niya na dapat January 30 nag-reshuffle na, isang bayan doon sa Bohol, 2 weeks before the election, pinalitan niya. Ngayon, ito pa ang pinakamabigat. Ang registered voters sa buong Pilipinas, 68 million. Ang inimprenta niya na balota, 73 million. Alam natin na 80% lang ang nakakaboto. So, ibig sabihin, kung 68 million ang botante mo, kung 20% ang hindi makakaboto, meron kang over 13 million sa 68 million ang hindi makakaboto. 13 million plus. Ang ginawa pa niya, nagprenta pa siya ng additional 5 million. Yun na yun, yung dahilan kung bakit maraming instances sa umaga pa lang, nagja-jam na yung mga computer. Bakit? May laman na eh. Pinasok ka na eh. Opo. Yan ang aming Pilipinas. Po, Attorney, may gabi, sir. Si MJ po ito. Sir, bukod po sa bukod po sa witness, meron ba kayong mga ibang ebidensya, sir, na magpapagdagdag sa bigat ng inyong pong petisyon laban kay Chairman Garcia? Halimbawa, mga audio or video recording ng inyong pong naging usapan? Meron ba kayong ganon na mga bala? Hindi kasi ground yon. Yung aking kwento, hindi yung ground sa aming petisyon. Background lang yon, pero hindi yung main ground. Ang main ground namin, yung batas, yung binayulate niya yung batas. Ang batas nagsasabi na kailangan transparent. Kailangan i-certify mo yung source code na gamitin. Hindi niya ginamit yung na-certified na. Number 2, ang batas nagsasabi na dapat walang intermediary server. Ginamitan niya ng intermediary server. That's why, nung night of the election, alas 9 na, wala pang lumalabas na resulta dun sa mga transparency server. Kasi sinasabi ito, automatic. Ibig sabihin, walang human intervention. Di ba? Illegal yung ginawa niya. Yung magkaroon ka ng, halimbawa, ikaw, mag-send ka ng text message sa kaibigan mo, somebody hacks it, in-intercept niya, that is illegal under the law. That is a cybercrime law. That is an anti-violation of the cybercrime law. Bawal yan. So yan ang ginawa niya. Yung transmittal galing sa machine, papunta sa transparency server, hinak niya using data center 3. Inamin niya lahat ng ebidensya namin galing sa bibig ni Chairman George. Hindi pala no, kaya pala buwisit na buwisit itong si George Garcia kay Vice Mayor-elect Attorney Respicio mga kabitaan sa sinasabi nitong pwedeng ma-hack yung kanilang server para ho magkaroon ho ng dagdag bawas na boto. Yun pala, ito sinigundohan ho ni Attorney Jordan dahil nga po ay nakikita nila na meron ho talagang discrepancy na nangyari ho or discrepancy na nangyari noong nagdaang botohan. Kaya ito, matindi to. Pag nagsampa ho ito ng kaso, sabi niya, nag-file na ho sila. So malamang may ebidensya ho ito at titignan ho natin kung itong si George Garcia ay makakalusot po ho ba dito. Kung makalusot ho siya dito mga kabitan, nako, questionably ho yan. Kasi nga, pera na lang siguro kung walang may presenta na dokumento. Pero malamang meron ho ito, hintay-hintayin ho natin to mga kabitan. Dahil si Attorney Vice Mayor-elect Attorney Respicio, kumpleto ho yan. Lalo na ho po si Attorney Glenn Chong, meron hong mga ebidensya mga kabitan patungkol ho sa transmittal ng mga boto ho natin gamit yung automated counting machine na pwede rin palang ma-hack. At sabi ni George dito na pinagmamayabang niya pa na hindi daw ma-hack yung kanilang machine dahil nga po ay protektado daw at isang tao lang may control ho dito. Ang tanong po ho ba, kung isang tao lang yung may control, maaari po bang makontrol talaga ng isang tao yan? Kung pagbabasihan natin yung linya ng internet or yung internet connection na pag ito'y na-connect ko yung kanilang server, ay hindi ba ito ma-hack? Ito po'y sabi ni Attorney Respicio na posible 100% ma-hack yung machine na yan mga kabalitaan. Kaya heto, hintay-hintayin natin kung ano magiging resulta ho sa petisyong ito, mga kabalitaan. Attorney, bilang alagad ng batas, meron kasing mga nagsasabi, meron nga ako nabasang comment ng isang retired general, yung question niya, yung bang nangyari kay Abante at kay Uy ay isang mockery ng electoral process na nauugnay po sa mga reklamo, kaugnay po sa COMELEC under the leadership of Chairman George Garcia. Lalo pat kasama nyo, sir, doon sa petisyon sa Supreme Court, si Attorney Respicio na vocal sa mga proseso against, sa mga proseso ng Commission on Elections.
Kasi si Atty. Respicio, siya yung aking witness doon sa regarding internet technology, yung IT. Tungkol sa software, siya yung resource person ko. So siya ang kasama ko. Kasi hindi naman ako IT expert. Katulad ni Chairman George, hindi rin IT expert, pero siya nagsalita ng salita. O mali naman yung sinasabi niya. Ang pinagtatakahan ko, bakit marami namang IT expert na Comelec, ba't hindi niya pinagtatabi? Siya naging pagsalita sa Comelec. Siya mismo, ano bang alam niya sa IT? So ngayon, buhol-buhol ngayon yung sinasabi niya. Ngayon, sinabi niya, naalala mo siguro, sinabi niya, interview ni Ted Filon, sinabi niya, kasi Ted, nilinis pa, bakit na-delay yan? Kasi nilinis pa namin yung data. Bakit? Yung the fact na nilinis niya, ibig sabihin, tinamper niya yung results. He interfered in the dapat automatic transmission between the machine in the precinct to the 7 transparency servers. Hindi niya dapat ginalaw yon. Ngayon, ginalaw niya, nagkaiba-iba na yung forma. Kasi ang ginamit na software doon sa transparency server is version 3.4. Ang ginamit niya doon sa makina na hindi approved, version 3.5. Illegal yon yung ginawa niya. Yan ang basis ng aking petisyon. Ang gagawa ng chairman. Opo, attorney, bago lang ulit. Kasi hindi naman tayo marunong sa IT, so kailangan susunod tayo sa batas. Kasi nandyan sa daya, pag hindi ka susunod sa batas Opo, bago lang ulit si Partner Mar, attorney, gaano po kahalaga na magkaroon ng proteksyon yung ating right to suffrage batay po sa ating saligang batas? Alam mo, prinsipyo sa ating gobyerno, sa ating konstitusyon, sa ating pagka-estado, sa ating bayan na the Philippines is a republican state and all authority emanates from the people. How do we give authority to our officials? By way of the ballot. Kung halimbawa, hindi pala elected by the people yan, elected yan by the chairman lang, dapat hindi siya dapat isang minuto nakaupo doon. Kasi binigyan natin siya ng kapangyarihan because we believe we voted for him. Kung hindi natin binoto, wala siyang karapatan doon sa pag-upo niya sa isang posisyon. Yan ang importansya ng ating right of suffrage. Yung ating mga ninuno, nagpakamatay dyan, nagrevolusyon para lang makaboto. Ngayon, binibenta ng ating chairman. Bakit siya nagsasabi? Anong ibig sabihin niya doon? Dapat tanungin niya siya. Dapat, chairman, anong ibig sabihin mo ng 300 million? Bakit ka nagbanggit ng amount na yan? Opo. Kung ikaw matino, sir, bakit ka magsasabi ng any amount? Di ba? Simple lang, hindi ka para makakuha ng kahulugan ng bakit ka nag-mention ng isang amount dapat pasundin mo yung batas. Dapat, ang sinabi niya, mag-ingat ka, huwag kang lumampas sa gastos merong cap yan, hanggang 5 pesos ka lang. Pag wala kang partido, pag may partido ka, 3 pesos per registered voter. Ganyan ang chairman. Hindi magbanggit ng milyon-milyon. Ano ibig sabihin doon? Yan. Opo. Attorney. Opo, bilang panghuli na lang po, kung kayo po ang tatanungin, ano ba ang mas mainam na lang na sistema ng ating pagboto, lalo't after ng 3 taon, 2028, muli na naman po tayo maghahalal. Naisin nyo po ba full automation, hybrid, pinaghalong automation and manual, o balik tayo sa manual? Kayo po, attorney. Ang pinag-importante, yung matitino, yung namumuno sa ating Comelec. Dapat kung akong tanungin mo, dapat si Chairman George mag-resign na. Wala siyang ginawa kung hindi ginulo niya ang buong Pilipinas. Gumastos siya ng 18 billion ng pera ng Pilipino. Wala siyang mapakita. Puro gulo ang sinasabi niya. Pero kung sinabi niya, nagkagulo daw kasi nilinis pa muna nila ang mga server. Ano ibig sabihin ng ganun? Gumasto ka ng 18 billion, madumi yung server mo. Di ba? Unahin muna natin na maglagay tayo ng matitinong mga tao. Hindi katulad ni Chairman George na walang ginawang matino. So yun po, talagang matindi ho yung pambabanat nitong si Attorney Jordan Pizarrias mga kabitan kay Comelec Chairman George Garcia dahil nga po duda ho siya na baka hindi naman sinabi na hiningan ho siya ng 300 million pesos o dito. Pero nagbanggit sa kanyang harapan na kailangan meron daw siya ng 300 million dahil nga first timer ho ito at first timer na tatakbong congressman dyan sa Bohol noong nagdaang eleksyon. So may ibig sabihin ho nun mga kabitaan, kung mahina yung kukuti mo, wala kang makukuhang pabor ni George Garcia. Kaso matino ho itong si Attorney Jordan Pizarrias mga kabalitaan.
Kaya siguro natalo at nagkaroon ho ng pabor yung kabila. Kaya duda rin ho tayo, hindi rin natin masisisi mga kabitaan yung pagdududa ng taong bayan na nagkakaroon ho ng bayaran dyan sa COMELEC dahil nga po biglang pagsulpot na parang kabute itong si Bam Aquino, kasama na rin ho ito ang dagat. Wow, dagat mga kabalitaan, si Kiko hindi Kiko Pimentel pala. Si Kiko Pangilinan pala mga kabalitan. Coco pala yun si Pimentel. So, ngayon, parang nagkakaroon na tayo ng idea na sana hindi magiging totoo at totoo itong sinasabi nitong si Attorney Jordan na nagbanggit sa kanyang harapan na 300 million pesos ang kailangan ni Attorney Jordan Pizarrias sa kanyang distrito mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong video presentation, kayo na po mga kabalitaan ang umusga. I-share niyo po at usgahan niyo po yung video inyong napanood ngayon kung totoo nga bang mukhang pera itong si George Garcia. Kasi nga, pag nagbanggit yung isang politiko ng ganitong kahalaga, limpak-limpak na salapi, ay mukhang pera na ho yan. Pag yung politiko ay mukhang pera, naku po mga kabalitaan, wala hong magandang maidudulot. Kung ikaw ay matino, hindi ka talaga makakalugar dyan o makakuha ng pwesto sa gobyerno mga kabalitaan. Kaya po dapat aksyonan agad ito ng Korte Suprema. Dapat pasagutin na ho ito ng Korte Suprema itong si George Garcia. Dahil hindi ho basta-bastang akusasyon ho ito. At lalo na po mga kabalitaan, pag pera ho yung pinag-uusapan, nako, pag ikaw ay nasa COMELEC, kailangan maging transparent ho kayo, non-partisan ho kayo. Pero ngayon ho, sa panahon ni Bonget, halos sa lahat ng sa ngayon nating gobyerno ay naliliig na ho. Hindi na ho makapagsalita ng kahit ano-ano. Kung baga, kung ano ididikta ho ng Bonget administrasyon sa kanyang mga alipores, ayun po ang masusunod mga kabalitaan. So wala na ho tayo at ayun pa nga ni Au Castro, Malacanang vlogger, na gustong panghimasukan ni Bonget ang impeachment trial or usaping impeachment na nahihirapan na ho yung mga buaya dyan sa Kongreso na matuloy ho ito sa 20th Congress na kakausapin yung dalawang leader ng Kamara at ng Senado. Ayon pa ni Chis Escudero, teka muna. Walang ganyanan. Kung may pag-uusapan man, dapat open door, hindi closed door mga kabalitaan. Dahil nga po, delikado ho tayo dyan. Hindi na ho tayo rerespetuhin at mawawala na ho ng dignidad, kredibilidad ng Senado dito sa gagawin ni Bonget. Nako po, sino kayang advisor ni Bonget na gustong gawin ho yan para ho panghimasukan itong impeachment issue laban kay VP Sara Duterte mga kabalitaan. Ako po magpapaalam na. Maraming salamat ho. At babatiin muna natin si Mami Rose at Tobias Mami dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. At of course, si Ma'am Corazon Nikeda. Lagi. Tama po ba yung pagbigkas ko, Ma'am? Paki-message nga sa Facebook. Pag meron kayong Facebook, subscribe nyo rin po or follow nyo po ako sa Dan Agan Balita Reacts mga kabalitaan. Dan Agan Balita, one word, Reacts mga kabalitaan. And of course, si Ma'am Ana Santos, laging minsan nga nauna to sa pagko-comment. Very early bird to mag-comment mga kabalitaan. And then, assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Mabuhay ho tayo at masalam ho. At yung ating mga lagi nating sinasunduhang makabagong bayani ng ating bansa, ang Overseas Filipino Workers. Maraming salamat sa inyong ginawang kabutihan at kabayanihan para sa ating bansa at sa inyong pamilyang naiwanan dito ho sa ating lupang sinilangan mga kabalitaan. Luzon, Kabisayan o Mindanao, basta may mga Pilipino. Parati ho tayo dito ho sa ating munting bahay dahil bahay nyo rin po ito, kabalitaan. To God be the glory. Wama, chup chup. Peace out.